Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng GMA News tungkol sa pagtatalaga ng bagong spokesperson ng House related sa impeachment ni BP Sara. Akala ko si Attorney Princess Abante ang spokesperson ng House. Bakit kailangan pang mag-designate ng isa na namang abogado para sa impeachment? Wala ba silang tiwala kay Attorney Princess Abante? Ito, Attorney Antonio Audi Bocoy has been designated as spokesperson for the House Prosecution Panel for the impeachment case against BP Sara Duterte. Bocoy says he is not being paid for his services. He says this is para sa bayan, hindi para sa bayad. Via Tina Panganiban Perez, GMA Integrated News. So yan po si Attorney Bocoy. First time ko siyang marinig. So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Teo Moreno, di tayo sure. Ha ha ha, anong sure? Yung bayad? Totoo ba na wala siyang bayad? I don't believe so. Roy Perares Guillermo, kay Sara, may pro bono ba? Pakalis Davao. Majud, wala na libre karong panahon na, makaingon na lang taan ni istoryahi. So, yan ang isang question. Totoo ba na walang bayad? O baka inunahan na lang nila ang posibleng tanong ng taong bayan na bakit dalawa ang spokesperson? Kasi si Attorney Princess Abante, binabayaran siya, may sweldo. So ngayon, nag-designate ng another spokesperson for the impeachment. Kung babayaran na naman, di magrereklamo ang taong bayan. Bakit dalawa ang binabayaran ninyong spokesperson? Samantalang si BP Sara, wala siyang spokesperson. Nagbo-volunteer si Attorney Rowena Guanzon, kaya lang, siguro walang maibayad. Kaya, kung mapansin nyo, kahit hindi officially designated spokesperson ng OBP si Attorney Rowena Guanzon, nagsasalita na siya. Kasi binigyan naman siya ng go signal ni BP Sara. I think nung nasa The Hague, Netherlands si BP, nagsalita na hindi pa namin napag-uusapan yung mag-spokesperson sa OBP. Kaya lang, anong sabi niya? Saludo ako sa talino at tapang ni Attorney Guanzon. Sige lang ma'am, magsalita ka lang, go, go, go. So ngayon, very active si Attorney Rowena Guanzon pag laban sa LBM. Alam nyo na yung LBM. So, it remains to be seen kung totoo bang walang bayad o hindi. Kasi, sobra naman yan. Dalawang spokesperson. Iyapa Iyoso. While Attorney Bocoy's claim that he's working para sa bayan, hindi para sa bayad, sounds noble on the surface, it also raises questions about political motivations cloaked in patriotic rhetoric. In the Philippines, politics, the praise for the country is often used to mass partisan agendas. If this truly isn't about personal gain, then it's fair to ask why target a sitting vice president with high public trust in the middle of her term when other urgent national issues are being sidelined. Sometimes, free legal services comes with a much higher political price. Correct.
baka wala nga talagang bayad, kaya lang yung return of investment, baka mas malaki pa. Mino Goro, with due respect to other lawyers, sometimes lawyers are liars. By the way, attorney, how much amount each congressman gives to you, or if you win that impeachment, what position promised by speaker you made? Let the bad blood begins. Pablo Zoleta, kinikilabutan ako tuwing binabanggit para sa bayan. Sino gusto mong utuin kami? Hindi yan para sa bayan, yung ginagawa nyo para kay Tambian na nangangarap maging Pangulo, kaya gusto niyang tanggalin si BP na pinakamalakas na maging Pangulo sa 2020. Okay, so bahala na kung babayaran siya o hindi. Basta importante, nakahanda na po 16 lawyers ni BP Sara. May nagtatanong na kaya ba niyang bayaran yan? So hindi ko alam. Wala namang ibabayad ni BP dahil tingnan nyo yung pondo ng OBP ha. 733 million lang. Ang daming nawalang programa yung nakakatulong, Boreal, medical assistance, ano pa yon, maraming nawala. Kaya nga wala nga siyang pambayad ng spokesperson eh. So pambayad pa kayo sa abogado. Hindi ko rin alam kung itong mga abogado niyang ito na mga dekalidad, Narbasa, Fortun, Salazar, pro bono. So basta, nakahanda sila. Magkakaalaman na pag nagsimula ang trial sa 28th Congress kung mag-crossover sa 28th Congress. Ang nakikita ko dito, according to Attorney Makalintal, ang unang gagawin sa mga lawyers ni BP Sara is to question the jurisdiction of the 20th Congress. At nandyan si Senator-elect Marcoleta na nagsasabi na hindi tutuloy yan. So, dyan pa lang sa pag-opening ng trial, jurisdiction na ang issue. Baka dyan pa lang panalo na si BP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, at saka Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Buboy, o ako siyang bisitahon. Mayong buntag diya! Ay, may buntag. Nagaon sa mga kadya. Gubangal ko nga, kuhan, gatamnan na ako kape. Tamnan og kape. Og kani, gimix na ako ang koredan ani, og ite. Kaya akong tamnan og kape. Aron maayong tubo. Oo. Ako gingayo ka kay kuhan, kambuk. Pero na nakuita ng mga kape. Pasalamat ko sa gasuporta o ginabi na sa katanaw sa video. Mga hinaot ko ka kaloy sa Ginoo nga naay kadugang nga suporta ani. Oo. Wala ni ang natanom ni Buboy. O tabang pod ang iyang anak ug ang iyang asawa sa pagtanom. Magtanong sa kape. Oo. Og salamat sa nagtan-aw sa video og sa hatag og similya aron makatanom mi. Aron mi sa kape aron mahawas mi sa karisod og aron naay pang kuan sa mga eskwela. Og kaning kape gatanom ko ani. Oh. Kaning kape kay kuan. Sabi na karon gamahal ng kape. Tag 60 na ang kilo nga wala pa gyud gipanit. Kanang bag-o harvest. Basa Gikan sa pa. lawas 60 gyud ang kilo. Mm. Grabe na ang inaot yun, nga makasuporta sa among eskwela. Dua pa among anak. Tabang sila. 14 years na, kaya gino na mo. Oo. So, tabang po ang iyang anak. Si JB. Salamat gid guys. Ko sa pagtanom og kape ni Papa. Oo. Para magpanayon kog estilo. Oo. So, tabang daw siya sa
pagtanom og kape sa iyang papa kay para makapadayon siya ug makalampo siya sa iyang pag-eskwela. Ug mo na ni ang area ni Boboy nga luag nga iyang tamnan og kape.